Oras na kausapin na natin ang ating trio tagapayo. Dr. Love, June Banaag. Salamat, Mama Carla. Seryoso ko. Nagiging problema ng ating lipunan ngayon yung nangyayari sa pamilya niyo. At kung dadami yan, problema lang, hindi lang sa lipunan, sa local community, magiging problema yan sa buong Pilipinas. At pag dumami pa, problema yan sa buong mundo. At yan ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Ipapuputol ko ang natitirang kuko sa aking mga kamay. Walang nagdarasal sa bahay niyo. Ayun. Walang nagsisimba sa inyo. Meron naman po. Paminsan-minsan, pagkapasko at linggo ng pagkabuhay. Hindi naman po. O libing. Alright, meron pong Aling Eva, ikaw munang unahin ko, ha? Makinig kayo mga nanay. May awitin si Dionne Warwick. Ang title ng kanyang song, A House is Not a Home. But a house is not a home. Alam ni Mama Carla yung lyrics yan. Napakagandang lyrics. Maybe we can ask her to sing it later. Ang bahay, kailangang maging tahanan. Parang nanay na kailangang maging ina. Alam niyo yung difference? Ang bahay, may furnitures. May kusina, may pinggan. Yan ang bahay. Ang tahanan ay may naninirahan sa bahay at may pagmamahalan sa bahay. Love and compassion. Maraming salamat, Mama Carla. Nako, napakaganda. Sana, Dr. Love, talagang nakinig. Diba? Dahil ito ay hindi para sa amin, ito po ay para sa inyo. Tulong namin yung mga salitang yan. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, dumako tayo kay Attorney Charles. Okay, alinsunod po sa... Thank you. Alinsunod po sa mga sinasabi ni Dr. Love at yung mga nabanggit na rin kanina. Yung mga nakalagay sa batas. Unahin po natin yung sistema na kinalakhan ng inyong mga anak. Meron po tayong batas laban sa violence against women and children. Napakahalaga po nito for everybody here. Dapat po alam natin na isa sa mga pinaka-pinagbabawal sa batas yan, yung inaabuso ka, yung binubugbog ka ng iyong ama. And meron tayong karagdagang lunas on the barangay level. Meron tayong mga women's desk na pinadadali ng batas na magkaroon ng access sa justice ng biglaang proteksyon itong mga naaabuso. That's number one. Violence against women and children. Ang pangalawa pong babanggitin ko ay itong suporta. The duty, the obligation of support sa family code. Ganong kaimportante ang pamilya. Meron sarili siyang code, yung family code. And Ms. Eva, pasensya na po, no? Gaya sa sinasabi kanina, meron po tayong obligasyon sa mga anak. And if hindi po kinakaya ng mga anak, tumatawid po yung mga obligasyon nyo sa inyong mga apo. At base po ito sa kung ano man yung kinikita nung nagbibigay at ano man yung pangangailangan nung tumatanggap. Eh kung araw-araw tayo nagtuturuan at nagagalit sa isa't isa, hindi tayo team. Labing isa yan may football team ka. So dapat nagtutulungan tayo. Sabi ng Korte Suprema, ang isa sa mga pinakamahalagang obligasyon sa ilalim ng batas ay yung obligasyon mo sa iyong pamilya. May obligasyon din kayo sa inyong ina. Yung pong mga anak ninyo na nakakagaan-gaan na, may obligasyon sila sa inyo. Na nakasaad sa batas. Kumbaga, iyon yung spirit of the law, kung tawagin. Yung sinasabi ni brother kanina. Kayo ang may obligasyon na bantayan ng isa't isa. Na siguraduhin na lahat kayo may sapat na nakakain, damit, edukasyon. Ultimo yung transpo papunta sa eskwelahan. Sagot yon ng pamilya. Share kayo dyan. And just to wrap up this point, no, hindi po
madadala sa kay judge. Hindi po nadadala kahit ano po yung nakasulat sa batas, kahit ano po yung sabihin natin na batas regarding this. Isa lang ang sagot dyan, love is the answer. Kailangan nyo magmahal. Wow! Maraming salamat, Attorney Charles. Ngayon naman, Dr. Camille, may pahabol po kayo? Thank you, Mama Carls. Okay. Kanina kasi sabi ni Janice na palaging sinasabi niya, kasi wala yung nanay ko. Alam niyo, kumisan, pagdating sa ganyang pagkakataon, yung tinatawag nating physical, mas matindi yung nangyayari kung emotional abandonment ang nangyayari kaysa doon sa physical abandonment. Ano ibig sabihin nun? Yung pag hindi mo nakikita physically yung nanay mo, mas masakit lalo kung yung emosyon mo yung talagang naaapektuhan dito. Kaya nakikita niyo yung hinanakit niyo. At the same time, palagi kayong sinasabi na may galit kayo sa magulang niyo. Hindi niyo naiintindihan na yung pagkakataon na dinidisiplina kayo, maaring hindi na-explain ni Aling Eva, lalo na yung ang tatay niyo noon, na yung pamamaraan ng pagdidisiplina nila, hindi ibig sabihin galit yon. Kahit sa ibang siguro mga magulang, may mga pagkakataon talagang nagagalit ang mga nanay. Pero siguro napaka-importante dito, komunikasyon. Kasi kung talagang lahat tayo nakikipag-usap ng maayos, masinsinan, walang yung sigawan na ganito, may respeto sa isa't isa, walang magiging problema. Kahit na sabihin nyo anong estado natin sa buhay, kahit mahirap tayo, hindi tayo nakapag-aral, pero ano ang pinagmamalaki natin bilang isang tao? Nagiging maayos tayo sa isa't isa, makatao ang tingin natin at hindi yung parang dinidegrade natin yung mga anak natin na parang akala nyo hindi anak. Kaya nakakalungkot yun, Aling Eva, na nangyayari ito sa pamilya na sinasabi natin maganda nga pag malaki ang pamilya. Ang hirap nga ho pag maliit ang pamilya, parang wala kang makikilingan dahil kasi nag-iisa ka lang sa buhay. Pero ito, ang laki ng pamilya nyo, ang laking bagay po yun. So sana magkapatawaran kayo dahil kasi masarap magkaroon ng maraming kapatid. Masarap na maging maayos ang inyong pamilya, lalo na may nanay pa kayo. Ang mahirap kung wala na yung nanay nyo. Isipin nyo kung anong mangyayari sa inyo. Yun lang po.